pag-uwi sa bahay sapagkat siya ay aasarin ng kanyang asawa, subalit siya'y magpapatuloy. Sabi nga ni Ronnie po, buhay pa po pala si Ronnie po, kala ko namatay na. Sabi niya, malayo pa lang ako, pauwi pa lang ako sa amin, nananalangin na ako. Na, Lord, hindi lang yung ingatan ang aking pamilya. Hindi lang yung gusto ko silang makita. Sana kung ano yung nangyayari sa akin ngayon, madala mo rin ang aking pamilya. Pagdating sa pamilya, aasarin, nagmumukha siyang emot, nagmumukha siyang hangal, pero ito, hindi ba rin ang magsakripisyo? Hindi ba rin ang pagtawanan? Wala pa doon yung mga kaibigan, pamilya pa lang, sapagkat may nangyari sa kanyang buhay. Hindi ba rin na, Panginoon? Hindi ba rin na maging katatawanan? Hindi ba na sinasabing baliw? Pero kung magiging baliw para kay Kristo, salamat po. Ipagpapatuloy po natin ang 2 Corinthians 5:12 hanggang 14. Hindi ko binabanggit ang aking sarili kahapon. Ang binabanggit ko ay siya. Pero ang ibig rin kong sabihin, hindi na kailangan banggitin siya kung ikaw naman ang nakasalang upang maging baliw para kay Kristo. Hindi maayos ang buhay, pero nais iayos ang buhay sapagkat hindi sila mag-asawa. At kung ang Diyos madadala ang bawat pamilya sa pamamagitan ng bawat isa, pati po mga kaibigan, kahit kainuman mo pa, tatawagan kang bornagin. Ibig sabihin mo ng bornagin, inaalas ka, pinatatamaan ka, nagbago ka na, hindi ka nakakulay, buwisit ka na sa buhay, hindi ka nakakosa, isa ka ng lukuloko. Pero di balik maging lukuloko para kay Kristo. Sapagkat ang sabi po ng 2 Corinthians 5:12, kaya nangyayari sa akin ito. Kaya ako nagsasakripisyo, hindi ako ito. Ito'y dahil sa ako ay bihag. Wala akong magawa dahil sa sobrang pag-ibig ni Kristo. Nagiging mukha akong alipin. Alipin para kay Kristo. Na ang dahilan, siya ay namatay para sa lahat. Upang ang lahat, hindi na mabuhay sa sarili, kundi mabuhay para kay Kristo. Handa ka bang maging baliw para kay Kristo? Ito po ang ating church. May pag-asa ang ating bansa dahil sa iyo, isang hangal para kay Kristo. Ito po ang ating tinatahak. Tayo ay nag-iingat. Tayo ang nagbabantay. Tayo ang nag-aalaga. We are We are watchers. At itinatayo natin muli ang pagsamba ng sino man para kilalanin ang buhay ng Diyos sa bawat tao. Unang-una, ang ating buhay. Pangalawa, ang ating sambahayan. At dahil sa pag-ibig na yan, kahit kainuman mo, kahit kapusa mo, mga kumari mo, kasugain mo, kaya ka nakahaharap sa kanila, ay dahil sa pag-ibig na lumuluko sa iyo para sa kanila. Magtatagumpay po ang ating bansa dahil sa atin. Pagpalain po ng Diyos, marami pang mga kwento, marami pang mga istorya, marami pang mga tawanan. Subalit ang lahat po ito
pinagsama-sama tayo na katulad ng batang ito. Kasama ang kapwa-bata, anong kulay ka? Yellow. Kasama niya ang red. Kasama niya ang green. Magkahawak kamay sila at nananalangin para sa isa. Na kahit anuman yung tawanan, anuman yung naging parang gulo-gulo, bandang huli po, pinagpala ang bawat isa. Upang sa pamamagitan ni Kristo na namatay, tayong lahat ay mamatay na para sa ating mga sarili. Upang sa gayon, si Kristo ang mamuhay sa ating mga sarili. Pwede po ba tayong tumayo? Hindi ko sasabihin puntahan ninyo yung hindi natin nakasama. Sa totoo, blessed din ang hindi natin nakasama sapagkat naunawaan nila ang dahilan ay ang team building. Higit sa tawanan, higit sa pagkain, higit sa mga blessing, higit sa doon sa mga nakarating ng walang problema, higit doon ang nakita ay ang pag-ibig ni Kristo na siyang umaalipin sa atin. Pwede bang kumuha ka ng isang kapartner at tayo ay manalangin lang? Just, ako na lang ang mag-pray.